King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 200. Auyut iyan. Mula sa ilang daang yarda sa himpapawid, isang malinaw na piraso ng natural na lupain na may berdeng damo at huni ng mga ibon ang nakita. Ang Linmon Clan ay hindi malalim sa loob ng mga bundok. Ito ay nasa tabi ng isang ilog. Mula sa taas, ang ilog ay nasa hugis ng isang hubog na buwan. Ang makalangit na enerhiya doon ay lumampas sa Broken Mon Clan at maraming talon ang nagpaganda sa lugar. Mas malawak at mas malinaw ang paningin ni Zhao Fang, at napabuntong hininga siya. Ang teritoryo ng Linmon Clan ay mas maganda kaysa sa Broken Moon Clan. Ito ay ang pagkakaiba lamang mula sa ibabaw, ang tunay na pagkakaiba ay ang makalangit na enerhiya dito. Ang lahat ng clans ay maninirahan sa isang lugar na mayaman sa makalangit na enerhiya. Nakatulong ito sa paglilinang ng isang tao at nagbigay ng mas magandang pagkakataon sa mga miyembro ng clan na makalusot. Kung malalagay si Beimoy sa pamilya Zhao, kahit na siya ay may talento, hindi niya maaabot ang Ascended Realm bago ang edad na 20. Sa 13 clans, ang Linmon Clan ay nasa ika-4 na ranggo, samantalang ang Broken Mon Clan ay pangalawa sa huli, kung hindi man huli. Matapos makapasok sa teritoryo ng Linmon Clan, naging solemn na ang mga ekspresyon ng mga elder. Sa oras na ito, isang pilak na ilaw ang pumasok mula sa ibaba. Hahaha, maligayang pagdating, mga kaibigan mula sa Broken Moon Clan. Ang dumating ay isang silver gray long sleeve na elder, na nagradiated ng aura sa ibaba lang ng first elder. Pagbati, Elder Kyun. Ang first elder ay ngumiti at binati ang bagong dating, ngunit si Granny Liuyo at Haiyon Master ay may bahagyang pangit na ekspresyon. Si Elder Kyun ay isang normal na elder lamang ng Linmon Clan. Pinangunahan ng first elder ang mga miyembro ng Broken Mon Clan, ngunit ang Linmon Clan ay nagpadala lamang ng isang normal na elder. Karaniwang ipinapadala ng Linmon Clan ang Clan Master o First Elder para batiin sila. Hahaha, ang Clan Master at First Elder ay tinatanggap ang Silver Moon Clan. Tila alam ni Elder Kyun kung ano ang naisip at pinagtawanan ng mga elder ng Broken Mon Clan, ngunit sumilay ang pang-aalipuste sa kanyang mga mata. Sa 3 clans, ang Broken Mon Clan ay inilagay sa ilalim ng bato at palagi silang huli sa 3-clan party. Kung ikukumpara sa kanila, ang Silver Mon Clan ay nireranggo sa ika-7 ng 13 clans at mas mahalaga. Kahit na ang mga elder ng Broken Mon Clan ay nagalit, wala silang magagawa dahil ang Broken Mon Clan ay natatalo sa bawat laban sa tuwing nasa 3-clan party. Sa pag-iisip hanggang dito, ang mga elder ay tumingin sa mga kalahok na disipulo. Ang mga disipulo ng henerasyong ito ay mas malakas kaysa dati. Lumapag ang Golden Asian Giant Eagle sa harap ng isang palasyo. Ngumiti si Elder Kyun. Hayaan tayong mga matatandang lalaki na pumunta sa bulwagan at talakayin ang ating mga bagay. Ipaubayan natin ang nakababatang henerasyon sa kanilang sariling mga bagay. Tumanggo ang Broken Mon Clan Elders, hindi sila nagulat. Ito ang pamantayan para sa 3-clan party. May 2 layunin ang partido. Ang isa ay upang talakayin ang mga kooperasyon sa pagitan ng clans. Ang Scarlet Moon Religion ay naging paksa kamakailan at marahil ito ang isa sa mga bagay na kanilang tatalakayin. Ang nakababatang henerasyon ay malinaw na hindi lalahok dito. Ang isa pang dahilan ay upang hayaan ang nakababatang henerasyon ng 3 clans na mag-spar sa isa't isa. Kung tutuusin, ang kinabukasan ng nakababatang henerasyon ang nagtatakda ng kinabukasan ng isang clan at matutukoy nito ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga clans. Karaniwan, ang mas malakas na clans ay may mas maraming mapagkukunan at ang kanilang mga disipulo ay magiging mas makapangyarihan. Halimbawa, ang 4 stars ay ang nangungunang 4 na ranggo na kabataan sa 13 clans, ibig sabihin, ang Linmon Clan ay mayroon ding isa sa 4 star. Pagkatapos, pumasok sa bulwagan ang Broken Moon Clan. Mga kaibigan, hayaan mong ipakilala ko kayo sa Linmon Clan. Isang walang ekspresyong boses ang tumunog. Ang bumati sa 3 ay isang binata na nakaputi, na walang ekspresyon ang ugali. Ang tanging ginawa niya ay bahagyang sumulyap sa 3 alagad. Sina Beimoy at Zhao Fang ay parehong tamad na magsabi ng anuman. Si Yang Gan lang ang ngumiti at nagpakilala sa kanila. Nang marinig ang tungkol kina Zhao Fang at Beimoy,
Mengyon, mahinang sinabi ng kabataang nakasuot ng puti. Kaya may dalawang baguhan. Tila magkakilala sina Mengyon at Yang Gan, ngunit hindi sila gaanong pamilyar. Brother Meng, ano ang rank mo ng core disciples sa Lin Mun Clan? Tanong ni Yang Gan. Ang tanong na ito ay nagpapataas ng interes ni na Zhao Feng at Bei Moy. Ang aura ni Mengyon ay malapit kay Yang Gan, sa tuktok ng Fifth Sky. Pangatlo. Sagot ni Mengyon. Habang nasa daan, maingat niyang pinamunuan ang mga disipulo ng Broken Moon. Parang hindi man lang siya nag-abalang kausapin ang mga ito, tinatamad lang siyang gawin iyon. Ang mga nakatataas sa Lin Mun Clan ay nagpadala lamang ng isang normal na elder para batiin ang Broken Moon Clan at nagpadala lamang sila ng ikatlong ranggo na core na disipulo para batiin si Zhao Feng at ang kasama. Nabalitaan ko na ang isang alagad ng iyong clan ay naging isa sa 4 na bituin, ang gayong henyo ay kahanga-hanga. Sabi ni Yang Gan at nagsimulang magtanong tungkol sa mga pangyayari tungkol sa Lin Mun Clan. Katamtaman lang ang ugali ni Mengyon sa kanya at walang magawa si Yang Gan dahil ayaw magsalita ng dalawa sa tabi niya. Si Bei Moy ay palaging walang ekspresyon, habang si Zhao Feng ay tamad na magsalita. Itong dalawang lalaking ito ay parehong mapagsarili, mayabang na mga tusok. Bilang isa sa 4 na bituin, maaaring lumitaw o hindi si Brother Ao sa 3-clan party sa pagkakataong ito. Naabot na niya ang rurok ng Sixth Sky ilang buwan na ang nakalipas at natutunan pa niya ang pinakamahirap na kasanayan ng Lin Mun Clan Mun God War, isang bagay na walang nagawa sa kanyang edad sa loob ng 100 taon. Nang banggitin ni Mengyon si Ao Yutian, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga labi. Sa tingin mo ba may karapatan ang mga payasaong tulad mo na hamanin siya? Si Ao Yutian ay isa sa 4 na bituin ng 13 clans, ang kanyang lakas ay nasa pinakamataas na antas. Kahit sa 13 clans, walang gaanong tao ang kaparehan niya, kaya paano na lang ang 3 clan na tao noon? Imposible. Si Ao Yutian ay talagang nilinang ang Mun God War. Bulalas ni Yang Gan. Ang Mun God War ay isang ipinagbabawal na pamamaraan ng Lin Mun Clan, tulad ng kung paano ang Lightning Wind Palm ay nasa Broken Moon Clan. Ngunit ang Mun God War ay mas advanced at kumpleto, kaya ang kapangyarihan nito ay nakakatakot. Narinig ko na ang isang tao sa iyong clan ay nakatanggap ng mana, mas mahusay kaysa sa naisip ko. Panunuya ni Mengyon. Nang marinig ito, nagalit si Yang Gan at malapit na siyang sumabog. Sige, ito na. Nagbago ang mga salita ni Mengyon at dinala niya ang 3 sa isang magandang hardin. Sa gitna ng hardin, may maliit na pavilion na may mga merienda sa loob. Ang mga disipulo mula sa Lin Mun Clan at Silver Mun Clan ay nakaupo sa pavilion. Brother Ao at mga kapwa Daoist mula sa Silver Mun Clan, dumating na ang mga kalahok na disipulo mula sa Broken Moon Clan. Sinadya ni Mengyon na magsalita ng malakas para makuha ang atensyon ng lahat. Sa gitna ay nakaupo si Ao Yutian, nakasuot ng asol na damit. Sa mga tuntunin ng karisma at pagiging kaakit-akit, siya ay kapantay ni Yang Gan, isang lalaking pinapangarap ng mga babae. Ngunit may pagmamataas na bomb-alot kay Ao Yutian at ang kanyang mga mata lamang ang nagdulot ng matinding pressure. Ang tanging ginawa ni Ao Yutian ay mahinang tumango. Wala siyang balak bumangon at batiin sila. Nagsimulang ipakilala ni Mengyon ang lahat. Ito ang head disciple ng Silver Mun Clan, Mao Feng. Bahagyang mas magalang ang ugali ni Mengyon nang simulan niyang ipakilala ang Silver Mun Clan. Ang head disciple ng Silver Mun Clan ay may parehong antas ng cultivation bilang Yang Gan. Sa kaliwat kanan ni Mao Feng ay nakaupo ang isang pulang buhok na kabataan at isang silver robe sword user. Dama po ang tingin ni Zhao Feng sa pulang buhok na kabataan. Hindi ba't siya ang kabataang nakita niya noong araw na iyon sa Ancient Shrine? Ito ay si Li Hong, na nireranggo sa ikalawa ng Silver Mun Clan Core Disciples. Bahagya lang siyang binanggit ni Mengyon. Hindi nagtagal, inanunsyo ang pangkat ng bawat clan. Ang Lin Mun Clan ay pinangunahan ni Ao Yutian. Ang Silver Mun Clan ay pinangunahan ni Mao Feng. Ang Broken Moon Clan ay pinangunahan ni Yang Gan. Lahat ng 3 head disciples ay nakarating na sa Sixth Sky ng Ascended Realm, ngunit halatang mas malakas si Ao Yutian kaysa sa dalawa. Si Ao Yutian ay isa sa 4 na bituin kung tutusin, at mas mataas siya kaysa sa dalawa.
Ang Broken Moon Clan ay nagpapadala pa nga ng mga disipulo sa Fourth Sky. Ilang core na disipulo ang tinalakay sa loob ng Lin Moon Clan. Sa totoo lang, sa harap ng lahat ng mga kinatawan na ito, ang Fourth Sky cultivation ni Zhao Fang ay namumukod-tangi. Ang ilan sa mga core disciples ng Lin Moon Clan ay nagsabi pa ng may pang-aalipusta. Talagang nagpadala sila ng mas mahihinang core disciples, magagawa pa rin nating sirain ang taong iyon. Mukhang bumagsak na talaga ang Broken Moon Clan. Tahimik. Malamig na nagsalita si Ao Yutian at agad na tumahimik ang pavilion. Hindi niya sinisisi ang mga taong ito sa pagiging masungit, naramdaman niya lang na nakakahiya. Mula sa simula hanggang ngayon, hindi pa niya tinitingnan ng malinaw ang mga disipulo ng Broken Moon Clan, at bakit siya titingin sa basurahan sa Fourth Sky. Gayunpaman, ang ibang mga disipulo ng kanyang clan ay nagsalita tungkol sa pagkukumpara sa kanilang sarili sa kanya, hindi ba nakakahiya? Nagpakita na ba ang henyo na may talento na maihahambing sa isang Earth spiritual body? Biglang tanong ni Mao Fang ng Silver Moon Clan. Earth spiritual body. Nagbago ang ekspresyon ng mga henyo mula sa magkabilang clan at isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Beimoy. Malapit nang dumating si Sister Zhao. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ao Yutian. Nandito na si Sister Zhao. Bulalas ng ilang core na disipulo. Isang tahimik at maladyosang babae ang pumasok mula sa labas. Walang kapantay ang kanyang kagandahan at tila isang maselang ukit. Nakasuot siya ng mahabang damit na kulay ube at nakabalot ng berde, may mga mata siyang kasing linaw ng kristal at balat na kasing kinis ng jade. Sa ikalawang paglalakad niya sa loob ng pavilion, maraming disipulo ang nawala sa kagandahang iyon. Bukod kay Mao Fang, ang dalawa pang disipulo ng Silver Moon Clan, ang pulang buhok na si Li Hong at Silver Robe Sword User ay parehong nataranta. Yan ang napapabalitang Purple Smoke Goddess. Ang kagandahang may talentong maihahambing sa isang Earth spiritual body at ang isa na nakatanggap ng mana. Ang mga chismis ay malayo sa katotohanan. Hindi napigilan ni Mao Fang ang pagmamahal at pagkagulat sa kanyang mga mata. Sister Zhao. Ngumiti si Ao Yutian at tumayo para batiin ang Purple Smoke Goddess. Ang kanyang saloobin sa kanya ay higit na malugod kaysa sa pagbati sa iba pang mga alagad. Bahagyang nainggit ang lahat, ngunit dahil sa sobrang lakas ni Ao Yutian, wala silang magagawa. Huli na si Yufei. Bahagyang ngumiti ang Purple Smoke Goddess, parang lotus na namumulaklak. Ngunit dalawang tao sa karamihan ang labis na nagulat. Siya yon. Si Zhao Feng at Beimoy ay natigilan. King of Gods, Kabanata 210. Sparring, una. Siya yon. Nagpalitan ng tingin sina Zhao Feng at Beimoy at kinumpirma nila na ang Purple Smoke Goddess nga ay si Zhao Yufei, na umalis noong araw na iyon noong nasa Guanzhen Palace pa sila. Sa kalahating taon, ang kanyang orihinal na kagandahan ay naging mas kaakit-akit. Puno ng alindog ang bawat kilos at ngiti niya. Nang bumalik si Zhao Feng sa pamilya Zhao, sinabi sa kanya ng pamilyang Zhao kung gaano kaganda si Zhao Yufei. Pagbalik ni Sister Yufei, para siyang diyosa. Kahit si Qiu Menggayo, ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City, ay mas mababa sa kanya sa hitsura. Sa pag-iisip tungkol sa sinabi ng pamilyang Zhao, hindi ito nakita ni Zhao Feng na labis-labis ito. Si Zhao Yufei ay isang kababalaghan na ang talento ay maihahambing sa Earth spiritual body at nakatanggap siya ng isang mana. Kahit na ang walang ekspresyon na si Beimoy ay bumulalas, hindi matanggap ang katotohanan ito. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng at naalala niya ang nangyari noong sinubukan ni Zhao Yufei ang kanyang talento. Sa oras na iyon, iba ang kulay ng bola at naisip ni Lord Guanzhen na kakaiba ang talento ni Zhao Yufei. Tila si Zhao Yufei ay mayroon ding changeable body, at mas malakas pa ito kaysa kay Sun Yuanhao. Yufei, ito ang mga kaibigan mula sa Silver Moon Clan. Nagsimulang ipakilala ni Mengyun ang lahat. Sa mga tuntunin ng katayuan, ang Silver Moon Clan ay mas mataas kaysa sa Broken Moon Clan, kaya nagsimula muna siya sa Mao Fang, ang pinunong disipulo ng Silver Moon Clan. Naramdaman ng mga ipinakilala ang pagtaas ng tibok ng kanilang puso. Ang babaeng nasa harapan nila ay nakatanggap ng mana at siya ang may pinakamataas na talento sa kanilang lahat. Pagkatapos ng pagpapakilala sa mga tao mula sa Silver Moon Clan,
Ang mga mata ni Mengyon ay sumulyap sa tatlo mula sa Broken Moon Clan at walang pakialam na sinabi. Ito ang mga kalahok sa Broken Moon Clan, pinangunahan ng head disciple na si Brother Yanggan. Si Yanggan lang ang binanggit niya. Isang karangalan ko na makilala ang Purple Smoke Goddess, ang pinaka-talented at magandang babae sa tatlong clans. Puri ni Yanggan. Gayunpaman, nang dama po ang tingin ni Zhao Yufei sa mga kalahok mula sa Broken Moon Clan, una siyang natigilan at napuno ng pagkabigla at kagalakan. Brother Zhao Feng. Nandito ka rin. Nakilala ni Zhao Yufei sina Zhao Feng at Bei Moi, ngunit hindi niya maiwasang mapabulalas nang makita niya ang mukha ni Zhao Feng. Brother Zhao Feng. Ang mata mo, Shua. Isang purple light flight at si Zhao Yufei ay lumitaw sa harap ni Zhao Feng, na nagdala ng mabangong amoy kasama niya. Yufei, matagal na tayong hindi nagkita. Ngumiti si Zhao Feng at sinabi. Ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin, na tila kakaiba sa kanya. Naantig ang puso ni Zhao Yufei. Ang Zhao Feng sa oras na ito ay pareho noon sa pamilya Zhao at Guanzhen Palace, tahimik at mahinahon. Ang kumpiyansa na ipinaramdam nito sa kanya ay umaasa sa kanya. At ngayon, binigyan siya ni Zhao Feng ng mas misteryosong pakiramdam. Sigurado siya na hindi lang maayos si Zhao Feng, mas malakas pa ang huli kaysa dati. Nasasabik akong masyado. Lumingon si Zhao Yufei at binati si Bei Moi. Kaya magkakilala kayo. Bahagyang nagulat si Yanggan. Sina Aoyut Ian at Mengyon mula sa Linmon Clan ay may pangit na ekspresyon. Ito ay lalo na para kay Mengyon. Sinadya niyang hindi ipakilala sina Zhao Feng at Bei Moi, ngunit kilala na nila ang Diyosa. Bahagyang nagalit din si Aoyut Ian. Ang basurang hindi niya tinitingnan ay tila may magandang relasyon kay Zhao Yufei. Ngumiti si Zhao Yufei at simpleng ipinakilala ang dalawa. Naunawaan ng lahat, sina Zhao Feng at Zhao Yufei ay parehong nagmula sa pamilya Zhao at sila ay mga disipulo ng iisang master kasama si Bei Moi. Sa loob ng pavilion, bumagsak ang kakaiba pakiramdam sa hangin. Nakahanap ang lahat ng ilang kaibigan at nagsimula silang mag-usap. Nakita ni Zhao Feng ang pulang buhok na si Li Hong ng Silver Moon Clan ilang araw na ang nakalipas at maaari siyang ituring na isang taong kilala niya. Ngunit nag-iingat si Zhao Feng kay Li Hong, ano ang relasyon sa pagitan niya at ng Scarlet Moon Clan. Ang paksa ng talakayan ay napunta sa paglilinang. Ang Moon God War ni Aoyut Ian at ang mga pamana na natanggap ni na Zhao Yufei at Bei Moi ang sentro ng atensyon. Siyempre, sila lang ang binanggit ng lahat, pero walang pumasok ng malalim. Ang Brother Zhao na ito ay may mga dahilan para makadalo sa 3-clan party na may cultivation sa 4th sky lang. Nagpa siya si Aoyut Ian na guluhin si Zhao Feng. Sa normal na mga pangyayari, siya ay magiging masyadong mapanghamak na gawin iyon, ngunit dahil sa relasyon nila ni Zhao Yufei, nakuha nito ang atensyon ni Aoyut Ian. Okay lang ang lakas ni Brother Zhao. Nakasagot lang si Yanggan. Masyadong tamad si Zhao Feng na sumagot at tiyak na hindi siya tutulungan ni Bei Moi. Tulad ng para sa sitwasyon ni Zhao Feng, si Yanggan ay makakapag-ayos lamang dito. Ang mga disipulo mula sa Linmon Clan at Silver Moon Clan ay may paghamak at paninibugho sa kanilang mga mata. Marahil ito ay dahil mukhang napakabuti ni Zhao Feng kay Zhao Yufei at hinihintay nilang mawalan ng mukha ang una. Ngunit dahil si Zhao Feng ay hindi mapakali na tumugon at si Bei Moi ay walang ekspresyon sa lahat ng oras, sila ay nawalan ng interes. Mabilis lumipas ang oras. 10:00, natapos ang diskusyon ng mga nakatataas. Sumunod ay ang pinakahihintay na sparring. Marami sa mataas na awtoridad sa pagitan ng tatlong clan ay nagtipon sa larangan ng Linmon Clan. Bawat clan ay may kanya-kanyang sulok ng field. Ang sulok ng Broken Moon Clan. Ang mga disipulo ng Linmon Clan ng henerasyong ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan. May pag-aalala si Granny Liuyo sa kanyang mga mata. Tumango ang Haiyun Master. Masyadong malaki ang pagkakaiba natin at ng Linmon Clan, halos imposible para sa atin na manalo, ngunit kung makakalaban natin ang Silver Moon Clan sa isang draw, ang iba pang dalawang clan ay titingin sa atin sa bagong liwanag. Ito lang ang magagawa natin. Napabuntong hininga ang First Elder. Una, masyadong malakas ang setup ni Linmon Clan. Naabot na ni Aoyut Ian ang pinakamataas na antas ng 6th sky at isa siya sa 4 stars.
Sina Zhao Yufei at Meng Yun ay parehong nakarating sa peak 5th sky at ang una ay nakatanggap ng inheritance. Sa aspeto ng personal at team strength, madaling nalampasan ng Lin Mon Clan ang dalawa pa. Hindi maisip ng Broken Mon Clan na matalo ang Lin Mon Clan, ang gusto lang nila ay labanan ang Silver Mon Clan sa isang draw. Ngunit ang Silver Mon Clan ay may isang kalahok sa 6th sky at ang dalawa pa ay nasa 5th sky. Mula sa ibabaw, tila mas malakas sila kaysa sa Broken Mon Clan. Hindi nagtagal ay dumapo ang tingin ng First Elder kay Zhao Fang. May kaunting pag-asa sa kanyang puso na magdadala ng sorpresa ang alagad niyang ito. Ang First Elder lang ang nakakaalam na si Zhao Fang ay nakatanggap ng Lightning Inheritance at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nakakatakot. Sa oras na ito, inanunsyo ni Ouyut Ian mula sa Lin Mon Clan ang pagsisimula ng sparring. Ang buong sparring session ay inorganisa ng nakababatang henerasyon. Ang mas lumang henerasyon ay manunood lamang at sila ay magbibigay ng paminsan-minsang pointer ngunit hindi nakikialam. Ang pagiging host ng clan, lalaban muna ako. Sinong kaibigan ang gustong makipag-spar sa akin? Tumayo si Meng Yun sa gitna ng field at tinanong niya ang Silver Mon Clan at Broken Mon Clan. Ako. Ang pulang buhok na si Li Hong ng Silver Mon Clan ay bumangon at isang maapoy na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Fire Moon Technique. Ang pag-atake ni Li Hong ay magulo at puno ng apoy. Maaari nitong gawing pulbos kaagad ang isang buong silid. Tumanggaw si Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng Ops iba, ang Fire Moon Technique ni Li Hong ay katulad ng Burning Wind stance na mayroon siya, ngunit mas may kapangyarihan ito. Wind Cloud Piercing Moon Technique. Hinawakan ni Meng Yun ang isang pamaypay at nagpadala siya ng mga linya ng matalas na totoong puwersa na naging mga pilak na guhit ng hangin na bomb-alot sa lahat ng bagay sa kanilang mga landas. Sa mga turn of pure offense, si Meng Yun ay bahagyang mas mahusay kaysa kay Li Hong, ngunit ito ay dahil lamang sa pagkakaiba sa cultivation. Gayunpaman, ang paggalaw at liksi ng kanyang mga pag-atake ay mas advanced at ang mga casual na paggalaw na mayroon siya ay kahanga-hanga. Piercing Moon Wind Carrying Stance. Biglang pinalo ni Meng Yun ang kanyang pamaypay at nagpadala siya ng tidal wave ng silver air patungo kay Li Hong, na naging dahilan upang mapa-atras ang huli at bahagyang nasugatan. Salamat. Hindi nagpatuloy si Meng Yun sa pagsulong o kung hindi, mapipilitin niya si Li Hong na palabasin sa mga hangganan ng sparring. Natalo si Li Hong nang bumalik siya sa Silver Moon Clan. Ang pulang nakadamit na elder sa tabi niya ay umiling at bumantong hininga. Hunger, natalo ka dahil sa dalawang dahilan. Isa, ang gusto mo lang ay manalo. Pangalawa, mas matalino ang kalaban kaysa sa iyo. Nanalo si Meng Yun sa unang spar sa 10 galaw. Pangatlo lang siya at mayroon na siyang ganoong lakas. Ito ay lubos na pinilit ang mas lumang henerasyon ng iba pang dalawang clans. Sinong kaibigan mula sa Broken Mon Clan ang gustong makipag-spar sa akin? Lumipat ang tingin ni Meng Yun kay Yang Gan at sa iba pa at dumapo ito sa Baymoy. Wala siyang gaanong kumpiyansa na talunin si Yang Gan, ngunit kung hahamunin niya si Zhao Fang, iisipin ng iba na inaapi niya ang mahihina. Perpekto para sa kanya si Baymoy, nakatanggap siya ng mana at pakiramdam ni Meng Yun ay nagawa niya kung matalo niya si Baymoy. Walang ekspresyong naglakad si Baymoy papunta sa field at sinabing, "Hindi kita kapareha. Hihihi, brat, napakayabang mo." Hindi lamang nagulat si Meng Yun, pati na rin ang iba pang mga disipulo. 4 waves of the northern heavenly water. Naisip ni Baymoy at lumitaw ang isang dagat ng madilim na asol na tubig, na nagdadala ng napakalaking presyon. Naramdaman ni Meng Yun ang pag-freeze ng kanyang dugo at nahirapan siyang huminga. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalakas ang walang ekspresyong kabataang ito. Piercing Moon Wind Carrying Stance. Ginamit muli ni Meng Yun ang hakbang na ito. Boom! Ang madilim na asol na tubig ay durog patungo kay Meng Yun at naging sanhi ito ng halos umubo ng dugo ang huli. Napakalakas! Siya ba ang nakatanggap ng inheritance mula sa Broken Moon Clan? Naghiyawan ang mga manunood. Makalipas ang 2 o 3 galaw, pinalipad si Meng Yun at napadpad siya sa lupa. Natigil ang lahat sa usapan. Plop! Si Meng Yun ay puno ng panghihinayang at pagkabigla. Nakakatakot ang mga alagad na nakatanggap ng mga mana. Kung alam niya ito ng mas maaga, hinamon niya sana si Zhao Fang, na nasa 4th sky sa halip.
Bagamat inaapi niya ang mahihina, ito ay mas mabuti kaysa sa matalo. King of Gods, Kabanata 211. Sparring, ikalawa. Ang labanan sa pagitan ni Mengyon at Beimoy ay isang panig. Si Mengyon, na nakarating sa peak 5th sky, ay natalo sa ilang mga galaw lamang. Sa puntong ito, ang mga disipulo ng lahat ng tatlong clans ay natigilan. Ang dahilan kung bakit sila natulala ay hindi lang dahil sa kung gaano kalakas si Beimoy. Dahil din sa Broken Moon Clan mismo. Sa tuwing gaganapin ang 3-clan party, ang Broken Moon Clan ang huli at mula pa noong henerasyon ni Haiyun Master, wala ng mga natitirang henyo. Ang manang natanggap niya ay hindi isang normal. Nagpalitan ng tingin ang Clan Master at ang mga elder ng Broken Moon Clan. Ang tatlong angkan ay lahat ay may kanya-kanyang lugar ng pagsubok at bihira ang sinuman na makatanggap ng mana. Karaniwan, isa lamang sa 100 taon ang makakakuha ng mana. Ngunit ang henerasyong ito sa bawat clan ay mayroong tumanggap ng mana. Ngunit kahit noon pa man, may mga pagkakaiba sa mga mana. Malinaw na ang Darkwater Inheritance ni Beimoy ay isang makapangyarihang inheritance at sa mga salita ng Haiyun Master, isa ito sa pinakamagandang inheritance ng Floating Crest Palace. Ang Broken Moon Clan ay may nakamamatay na karakter sa henerasyong ito. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Mao Fang. Ang lakas na ipinakita ni Beimoy ay napakalakas na kahit siya ay walang buong tiwala na manalo. Hayaan mo ako. Ang Silver Rogue Sword user sa tabi ni Mao Fang ay nagsabi sa mahinang boses. Xiang Guanyu, mag-ingat ka. Nagbabala si Mao Fang. Bagamat si Xiang Guanyu ay nasa ikatlong pwesto sa mga core na disipulo ng Silver Moon Clan, nakatanggap siya ng inheritance at sa mga tuntunin ng husay sa labanan, mas mahusay pa siya kaysa kay Li Hong. Brother Bei, mag-ingat ka. Ang titig ni Xiang Guanyu ay kasing talas ng isang espada at isang hindi nakikitang talas ang lumitaw mula sa kanya. Jiang. Isang malamig na kidlat ang tumagos sa hangin patungo sa Beimoy. Ang isang espadang iyon ay parang kidlat sa gabi. Seryoso ang ekspresyon ni Beimoy, hindi niya akalain na may makakatagpo siya na ang forte ay espada. Ang tatlong clans ay hindi dalubhasa sa mga espada, ngunit sa buong kontinente, ito ay napakapopular. Kahit ngayon ay mayroong maraming pamana ng espada. Ang forte ng espada ay pagkakasala. Naniniwala sila na ang isang espada ay makakasira ng 10,000 pamamaraan. Mula sa aura na nagmumula sa sword strike ni Xiang Guanyu, masasabi ng isa na ito ay isang bagay na hindi kayang harangin ng mga cultivator sa 5th sky. Darkwater Mountain. Bumantong hininga si Beimoy at tumaas ang madilim na asol na tubig sa kanyang paligid, na para bang ito ay isang 10,000 libra na bundok. Ang mga nasa parehong cultivation bilang Beimoy ay mapipilitang umubo ng dugo. Bahagyang huminto ang figure ni Xiang Guanyu bago nilalas ng malamig na espada sa kalahati ang Darkwater Mountain ng Beimoy. Ngunit pagkatapos, siya mismo ay napaatras ng ilang hakbang. Anong malakas na offensive ba? Bulalas ng mga miyembro ng tatlong angkan. Ang forte ng Beimoy's inheritance ay halatang depensa, habang ang sword inheritance ni Xiang Guanyu ay opensa. Sa field, ang dalawang figure ay nagpalitan ng galaw at ang mga hampas ng espada ni Xiang Guanyu ay sunod-sunod. Ang mga cultivator ng espada ay talagang mahirap. Bulong ni Ouyut Ian nang may maalala siya. Sa kanyang lakas, halatang hindi niya inilagay si Xiang Guanyu sa kanyang mga mata. Ngunit mayroong isang henyo ng 13 angkan na naghinang ng 3 talampakang haba ng espada at may titulong isang espada na pumapatay sa langit. Nangangahulugan ito na ang isang atake ng espada ay matatalo ang lahat ng mga henyo ng henerasyong ito. Babae ang taong iyon. Ngunit gamit ang kanyang isang espada, dinurog niya ang bawat lalaki sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa bawat oras, si Ouyut Ian ay natatalo niya. Siya ay si Kang Yuyo, ang pinuno ng 4 na bituin at nagmula sa Cloud Sword Clan, na nireranggo sa first ng 13 clans. Si Xiang Guanyu ay katulad ni Kang Yuyo sa kung paano sila nagsanay sa espada. Ang opensa ni Xiang Guanyu ay maaari pang magbanta sa mga nasa 6th sky at hindi nagawang manig ni Beimoy sa maikling panahon. Brother Zhao, ano sa tingin mo ang tsansa na manalo si Beimoy? Tanong ni Yang Gan. Si Brother Bei ang mananalo. Ang kanyang Darkwater Inheritance ay dalubhasa sa pagtatanggol,
habang ang mga cultivator ng espada ay nakatuon sa katalinuhan. Kung hindi sila magtagumpay sa lalong madaling panahon, ang kanilang opensa ay babagsak. Kumpiyansa na sabi ni Zhao Fang. Nang marinig ito, tumanggaw sina First Elder at Yang Gan. Hindi lang si Zhao Fang ang may ganoong mga hula. Dark Water Reversing Wave. Ang madilim na tubig na nakapalibot sa Beimoy ay biglang bumagsak pagkatapos ay sumabog palabas, at winasak ang pag-atake ni Xiang Guanyo. Ang huli ay pinilit na bumalik ng 10-10 yarda at siya ay bumubulusok. Salamat. Walang emosyong sabi ni Beimoy, parang normal lang ito. Matapos bugbugin ang dalawa, dama po ang kanyang tingin kay Mao Fang. Hinahamon ang head disciple. Nagbago ang ekspresyon ng bawat alagad. Kung hinamon ni Beimoy si Mao Fang at nanalo, nangangahulugan ito na ang buong Silver Moon Clan ay dinurog ni Beimoy. Sige. Dahan daw ang tumayo si Mao Fang. Brother Bei, naubos ang lakas mo sa dalawang laban na iyon. Hayaan mo akong gawin ito. Sumiksik si Yang Gan sa gitna ng field. Hindi nakipagtalo si Beimoy at walang ekspresyon siyang naglakad pabalik sa sulok ng Broken Moon Clan. Tumanggaw si Haiyun Master, ang pagganap ni Beimoy ay nagbigay sa kanya ng mukha. Sa puntong ito ng oras, sa field. Ang sagupaan sa pagitan ng mga head disciples ay lumikha ng buzz. Hawak ni Yang Gan ang isang sinaunang gintong mahabang talam, na puno ng pangingibabaw, na parang isang pinunong bumababa. Ang lakas ni Yang Gan ay nagulat sa iba pang mga disipulo. Nagulat din si Zhao Fang. Hindi niya inaasahang tataas ang lakas ni Yang Gan pagkatapos ng trial. Isang mapagmataas ang lumitaw sa ekspresyon ng First Elder. Si Yang Gan ay mayroon ng mahusay na pangunawa at talento. Sa pamamagitan ng pagsubok na ito, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Higit pa rito, ang pressure na dala ni na Zhao Fang at Beimoy ay nagtulak sa potensyal. Sa isang galaw lang, nagtagumpay si Yang Gan. Ang kanyang talam ay puno ng katwiran at pangingibabaw. Pagkatapos ng 20 galaw, si Mao Fang ay bahagyang huminga at puno ng pagkatulala. Ano ba ang mali sa Broken Moon Clan sa pagkakataong ito? Maaaring malakas si Beimoy, ngunit iyon ay dahil nakatanggap siya ng mana. Paanong magkakaroon din ng di kapanipaniwalang lakas ang head disciple? Napakalakas. Bulong ni Beimoy sa sarili. Matapos maabot ang fifth sky, gusto niyang hamanin si Yang Gan. Sa hitsura nito ngayon, ang kanyang pagkakataong manalo ay hindi lalampas sa 20% at ang isang draw ay 40% sa pinakamataas na antas. Kinailangang aminin ni Zhao Fang na talagang may karapatan si Yang Gan na maging head disciple. Sa normal na mga pangyayari, nang hindi ginagamit ang kanyang bloodline na kapangyarihan o labis na ginagamit ang lightning inheritance, tiyak na hindi siya ang kapareha ni Yang Gan. Kung tutusin, wala siyang solidong depensa tulad ni Beimoy at kulang siya sa cultivation. Makalipas ang 30 galaw, pinatumba ni Yang Gan si Mao Fang gamit ang isang talam at nag-iwan siya ng bahid ng dugo sa mukha ng huli. Malakas talaga ang mukha ni Brother Yang. Siguradong hindi ako ang kapareha mo. Si Mao Fang ay hindi masyadong nadismaya o nabigla dahil ginawa niya ang kanyang makakaya, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Yang Gan ay masyadong malaki. Gumastos din si Yang Gan ng maraming enerhiya pagkatapos ng labanan at nagpasya siyang magpahinga. Sa kanyang antas, ang tanging tao na maaari niyang hamanin ay si Aoyut Ian at kailangan niyang nasa kanyang pinakamataas na estado para magawa iyon. Okay naman ang lakas nila. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong lumaban sa pagkakataong ito. Hindi itinago ni Aoyut Ian ang pagmamataas sa kanyang boses. Hindi man lang niya inilagay ang Three Clan Party sa kanyang mga mata. Ang kanyang layunin ay ang Alliance Gathering, kung saan ang kanyang mga kalaban ay sina Kang Yuyo, Lin Tong, Xu Zishan, ang 3 pang stars. Pagkaalis ni Yang Gan, kakaiba ang kapaligiran. Masyadong nakakatakot ang lakas na ipinakita ng Broken Moon Clan at nadurudge nila ang Silver Moon Clan. Ang Silver Moon Clan ay wala ng gana na lumaban pa. Medyo pangit din ang ekspresyon ni Ming Yun. Hindi man lang niya inilagay sa kanyang mga mata ang mga disipulo ng Broken Moon Clan nang batiin niya sila, ngunit madali siyang matalo ni Beimoy at Yang Gan. Sa puntong ito ng panahon, ang kapangyarihan ng Broken Moon Clan ay naging dahilan upang maging maingat ang iba pang 2 clans.
Fenger, hindi ka ba aakyat? Sabi ng First Elder. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng kakaibang tingin sa kanya ng mga miyembro ng Broken Moon Clan. Sa tatlong kinatawan, si Zhao Feng ang pinakamisteryoso at kahit ang First Elder ay hindi alam ang lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Meng Yun at ng mga disipulo ng Silver Moon Clan. Tama iyan. Ang Broken Moon Clan ay maaaring maging malakas sa pagkakataong ito at si Nayanggan at Beimoy ay hindi dapat masaktan. Ngunit may kahinaan din ang Broken Moon Clan. Ang disipulong ito sa Fourth Sky ay maaaring mataas ang ranggo sa loob ng clan, ngunit hindi ito sapat sa Three-Clan Party. Dapat kong piliin ang pinakamadali at ipakita sa lahat kung gaano kalakas ang Lin Moon Clan. Nagdesisyon si Meng Yun. Higit pa rito, ang relasyon ni Zhao Feng at Zhao Yufei ay nagdulot sa kanya ng paninibugho. Sa kabila, kayong dalawa, hamanin si Zhao Feng at manalo ng kahit isang round para sa Silver Moon Clan. Bulong ni Mao Fang. Sina Xiang Guanyo at Li Hong ay tumanggo nang marinig nila ito. Ang Silver Moon Clan ay lubos na natalo ng Broken Moon Clan sa pagkakataong ito. Swerte sa oras na ito. Naglakad si Zhao Feng papunta sa field sa ilalim ng pagpapalakas ng loob ng First Elder. Bago pa siya makapagsalita, sabay na naglakad sina Meng Yun at Li Hong. Ano ba ang nangyayari? Tumigil si Zhao Feng. Kailan kaya siya tinanggap? Gusto rin bang makipag-spar sa kanya ni Brother Li Hong? Tumawa si Meng Yun. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at agad nilang nalaman ang iniisip ng isa. Huminto muna ang mga miyembro ng tatlong clans bago nagkaintindihan. Hindi sila pipi, ang Three-Clan Party ang kumakatawan sa mga mukha ng tatlong clans. Ang bawat kalahok ay magsisikap na gawin ang kanilang makakaya at manalo. Kung ang isa ay hindi nanalo kahit isang round, gaano kaiya iyon? Tama, sobrang nagtataka ako kay Brother Zhao. Bahagyang namula ang mukha ni Li Hong. Ganoon din dito. Umubo si Meng Yun. Mukhang walang balak umalis ang dalawa, napakakapal ng mukha. Kahit ang mga clans ay nakaramdam ng hiya. Tanging si Nayanggan at Beimoy lang ang may nasusuklam na ekspresyon. King of Gods, Kabanata 212. Sparring, 3. Nang makitang parehong ayaw umalis ni Meng Yun at Li Hong. Paano kung sabay kayong dalawa na lumaban sa akin? Ito ay hindi gaanong gulo. Casual na sabi ni Zhao Feng. Huwag masyadong kumpiyansa. Brat, alam mo ba kung gaano kataas ang langit? Galit na galit sina Li Hong at Meng Yun nang marinig nila ito. Ang mga salita ni Zhao Feng ay nagulat sa mga manonood. Nakakita sila ng mga taong mayabang, ngunit hindi kailanman naging ganito ka-arrogant. Ang isang maliit na cultivator sa Fourth Sky ay hinamon ang dalawang disipulo sa Fifth Sky. Siyempre, kahit gaano pa kakapal ang kanilang mga mukha, sina Meng Yun at Li Hong ay halatang hindi lalaban ng sabay-sabay, kahit napayag si Zhao Feng. Akala nila alam ni Zhao Feng na wala siyang pagkakataong manalo, kaya sinabi niya ito. Oo, naging mabait ako. Halos lumuwa sina Meng Yun at Li Hong ng isang subo ng dugo. Talagang hindi alam ng brat na ito kung ano ang mabuti para sa kanya. Meng Yun, bumalik ka. Hindi pa ba nawawala ang mukha mo? Malamig na yumoko si Aoyut Ian na may malamlam na ekspresyon. Pakiramdam niya ay ikinahihiya ni Meng Yun ang clan sa pamamagitan ng pakikipagtambalan sa isa pang cultivator sa Fifth Sky para ay bully ang isang Fourth Sky na disipulo. Oo, Brother Ao. Si Meng Yun ay hindi nang ahas na makipagtalo pabalik at siya ay umatras. Si Aoyut Ian ay parang emperador, ang kanyang katanyagan ay lumaganap pa sa 13 angkan. Sa field, tanging sina Li Hong at Zhao Feng lamang ang natitira. Pinigilan ni Li Hong ang pananabik sa kanyang puso. Ito lang siguro ang spar na mapapanalo niya. Ang buhok ni Zhao Feng ay umihip sa hangin at nagbigay ng kakaibang aura. Naramdaman ni Li Hong na nanginginig ang kanyang kaluluwa habang nakatitig sa kanya ang una. Brother Li, aminin mo ang pagkatalo. Hindi ikaw ang kapareha ko. Isang invisible wave ng mental energy ang pumasok sa puso ni Li Hong. Ikaw. Nanlamig ang katawan ni Li Hong. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang walang limitasyong dami ng kidlat na kaba na bumaba mula sa langit at ang lupa ay gumuho, naging impyerno. Nang bumalik si Zhao Feng sa clan, mas naintindihan niya ang lightning inheritance.
Maaari na niyang pagsamahin ang ilan sa lightning inheritance sa kanyang mental energy at nagbigay ito ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Hindi maganda. Ang pangalawang lihong ay nahulog sa ilusyon, nakaramdam siya ng bugzo ng hangin. Bam! Pinalipad siya ni Zhao Feng sa isang sipa. Hua! Nagkagulo lahat ng mga alagad. Ano ba ang nangyari? Oh, kaya ito ay mental energy skill. Alam ng brat na ito ang kakaiba at hindi pangkaraniwang mga diskarte. Bagaman ito ay hindi karaniwan, ang isa ay hindi maaaring hamarang laban dito. Ang Ancient Shrine, na nireranggo sa ikalawa ng ikalbintatlong clans ay isang halimbawa. Nagpalitan ng tingin ang mga nakatataas sa tatlong clans. Sa puntong ito ng oras, si Li Hong ay nakaupo ng walang silbi sa lupa. Salamat. Walang pakialam na sabi ni Zhao Feng. Ang mga mula sa Silvermon clan ay may mga pangit na ekspresyon. Kahit si Zhao Feng, na may pinakamababang cultivation, ay napakalakas, si Li Hong ay natalo ng walang anumang pagtutol. Mental Energy Technique. Natahimik si Aoyut Ian. Bigla niyang naalala si Lintong, isang taong pumangalawa sa 4 stars. Sa 4 na bituin, ang pinakamisteryoso ay walang duda na si Lintong. Siya ay nagmula sa Ancient Shrine at mayroon siyang isang bihirang bloodline na nagbigay daan sa kanya upang linangin ang pinakamahalagang kasanayan ng Ancient Shrine, ang Heavenly Absent Eyes. Kapag ganap na itinoon ni Lintong ang kanyang Heavenly Absent Eyes, ang kanyang kalaban ay karaniwang mamamatay sa isang galaw. Ang ilan sa mga henyo na natalo ni Lintong ay nabasag ang kanilang mental energy at sila ay mababaliw. Ang mga hindi nabaliw ay magkakaroon ng malalim na imahe ni Lintong na natitira sa kanilang mga puso. Maging si Aoyut Ian, na nang ahas na hamanin si Kang Yuyo, ay hindi nang ahas na hamanin ng madali si Lintong, dahil ang huli ay masyadong kakaiba at ang kanyang mga pag-atake ay mahirap depensahan. Si Zhao Feng sa kanyang harapan ay nagdadalubhasa din sa mental energy. Siyempre, hindi ilalagay ni Aoyut Ian si Zhao Feng sa kanyang mga mata dahil para itong larong bata sa kanyang pananaw. Ang 4 na bituin ay nasa tuktok ng tore at pinigilan nila ang lahat ng iba pang mga kababalaghan. Sino pa ang gustong makipag-spar sa akin? Ngumiti si Zhao Feng kay Mengyon. Natigilan ang huli pero tumayo pa rin siya. Naniniwala siya na malakas ang kanyang puso at isipan, sa makatuwid, hindi siya natatakot kay Zhao Feng. Hanggat hindi siya natatakot sa mental energy ng kanyang kalaban, madali ang tagumpay. Brother Zhao, inaamin ko na minamaliit kita, ngunit huwag mong isipin na matatalo mo ako sa parehong paraan. Malamig na tumawa si Mengyon. Hihihi, ganun ba? Hindi ako naniniwala. Bahagyang tumawa si Zhao Feng at lumakas ang kakaibang aura sa paligid niya. Maingat na pinoprotektahan si Mengyon, pagkatapos ay umalis siya pagkatapos ng mga larawan sa himpapawid bago tumalon patungo kay Zhao Feng. Sa pinakamataas na antas 5th sky, hindi mababawasan ang battle power ni Mengyon. Bulalas ni Zhao Feng at nagpadala siya ng isang alon ng mental energy na kasing lakas ng kulog kay Mengyon. Bagamat mabilis ang huli, hindi ito mas mabilis kaysa sa inaakala. Boom! Nanginginig ang pigire ni Mengyon at kumulo ang kanyang dugo. Namutla agad ang mukha niya at may bakas ng dugo ang lumabas sa labi niya. Nagulat ang mga disipulo mula sa lahat ng 3 clans. Maging ang mas matandang henerasyon ng mga clans ay nagulat. Hindi nila inaasahan na ang mental energy technique ni Zhao Feng ay may ganoong kapangyarihan. Tama si Li Fuji, mental energy ang tunay na talento ni Zhao Feng. Higit pa rito, ang mga pag-atake ng mental energy ni Zhao Feng ay naglalaman ng mga insight na nakuha mula sa Lightning Inheritance. Si Zhao Feng ay ganap nang nakapasok sa unang palapag ng Lightning Inheritance. Paano ito naging posible? Galit na ikinaway ni Mengyon ang kanyang fan at nagpadala siya ng isang alon ng Silver Wind kay Zhao Feng. Tumayo si Zhao Feng at hindi siya nagtangkang umiwas o umiwas. Sa halip, isang malamig na ngiti ang narinig mula sa kanya. Lightning Wind Palm. Bigla niyang itinulak ang isang palad na naging sanhi ng pagkulog at paglitaw ng mga arko ng kidlat na parang sapot ng gagamba. Sa pangalawang ginawa niya ang hakbang na ito, nagbago ang ekspresyon ng mga elder mula sa 3 clans. Marahil ay naabot na niya ang ika-5 antas ng Lightning Wind Palm, na maihahambing sa tuktok ng kasanayang ito.
Bulalas ng First Elder. Sa isang iglap, nawasak ang piercing moon wind carrying stance ni Mengyun at binalot ng mga arko ng kidlat ang kanyang katawan. Nawalan tuloy siya ng malay. Plop! Nakita lang ng lahat ang pagtulo ng dugo mula sa tenga, ilong at mata ni Mengyun bago siya nawalan ng malay. Brother Meng. Ilang mga disipulo ng Lin Mon clan ang lumapit upang tumulong, tumayo si Zhao Fang sa madilim na kalangitan sa gabi. Ang kanyang pag-ihip ng buhok at isang mata ay nagpayanig sa puso ng lahat at siya ang naging dahilan ng pagtatayo ng mga balahibo ng ilan. Nakakatakot ang brat na ito. Naisip ng mga alagad ng lahat ng tatlong clans. Hindi nila inaasahan na ang pinaka-nakakatakot sa Broken Mon clan ay si Zhao Fang, na may pinakamababang cultivation. Hindi lamang si Zhao Fang ang nagtataglay ng mental energy, mayroon din siyang matinding lakas sa pakikipaglaban. Makikita ito sa palad na pinalipad niya kay Mengyun. Sina Lihong at Mengyun ay parehong gustong mag-squash ng malambot na persimmons, isang idiom para sa pagpili sa mahihina, ngunit sa halip ay natapakan nila ang isang landmine. Sino pa? Pinagmasdan ng tingin ni Zhao Fang ang karamihan. Ang tatlong core na disipulo ng Silver Mon clan ay tahimik. Si Xiang Guanyu ay hindi nagkaroon ng malaking pagkakataon na manalo at si Mao Fang ay lumaban lang noon, na gumugol ng kaunting lakas. Kung matalo siya sa isang brat sa Fourth Sky ng Ascended Realm, mawawala ang lahat ng mukha ng Silver Moon clan. Para mapanatili ang pagiging patas, lahat ay makakalaban lamang ng dalawang magkasunod na laban. Biglang sabi ni Aoyut Ian. Ang panuntunang ito ay upang pigilan ang iba na patuloy na mapapagod ang isa. Sige. Tumanggo si Zhao Fang at umalis. Sa pag-alis ni Zhao Fang, ang tatlong core na disipulo ng Broken Mon clan ay nagpakitang gilas sa kanilang mga galaw. Sa pagkakataong ito, inalis ng Broken Mon clan ang lahat ng kahihiyan noon. Zhao Fang, ang iyong lightning wind palm ay tila umabot sa ikalimang antas, isa lamang sa ibaba ng pinakamataas. Kumikislap ang mga mata ni Haiyan Master na parang nakikiusyoso. Malinaw na alam ni Zhao Fang ang ibig niyang sabihin. Ang mga nagsanay sa lightning wind palm hanggang sa pinakamataas na antas ay namatay na lahat. Maaaring tumagal ng 1 o 2 taon bago maabot ang ika-6 na antas. Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Fang. Ang kanyang lightning wind palm ay naperpekto sa ika-7 antas. Kasabay nito, ang orihinal na ika-5 antas ay mas malakas kaysa dati, dahil pinagsama ni Zhao Fang ang mga kaliwanagan mula sa lightning inheritance dito. Hindi lamang iyon, ang paggamit at daloy nito ay mas maayos. Halatang hindi alam ni Haiyan Master ito at naisip. Ang Zhao Fang na ito ay tila ginagawang perpekto ang lightning wind palm, hindi ko lang alam kung mabubuhay siya o mamamatay kapag naabot niya ang ika-6 na antas. Kung si Zhao Fang ay namatay dahil sa lightning wind palm, halatang bumuti ang kanyang pakiramdam. Nagpatuloy ang sparring. Pagkatapos noon, nagsagupaan ang Lin Mon clan at Silver Moon clan. Hinamon ni Xiang Guanyu si Zhao Yufei, na mayroon ding mana. Naabot na ni Zhao Yufei ang peak 5th sky at nakakuha siya ng inheritance sa trial. Pagkatapos makipagpalitan ng 20 o higit pang galaw, gumamit si Zhao Yufei ng taktika na katulad ng kay Beimoy para talunin si Xiang Guanyu. Anong mana ang natanggap ni Yufei? Tila walang nakitang malinaw na sagot si Zhao Fang. Ang kasanayan sa paggalaw ni Zhao Yufei ay tulad ng dati, maliksi at magaan, tulad ng pamamaraan ng ilusyon na isda ni Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng opensa, ito ay matalim at maliksi. Sa mga tuntunin ng depensa, ito ay itinuring na malakas din, kung hindi nito magagawang harangan ang sunod-sunod na pag-atake ni Xiang Guanyu. Ngunit sa pangkalahatan, si Zhao Fang ay tila walang nakitang espesyal tungkol dito. Matapos manalo, ipinagpatuloy ni Zhao Yufei ang paghamon kay Beimoy. Inheritance laban sa inheritance. Ang bilis at pag-atake ni Zhao Yufei ay maganda pa rin at maganda itong tingnan. Si Zhao Fang ay patuloy na nag-inspection gamit ang kanyang kaliwang mata at nalaman niyang ang tunay na puwersa sa loob ng katawan ni Zhao Yufei ay transparent at dalisay. Ito ay sumanib pa sa kanyang dugo kaya kapag ginamit, lahat ay malayang damaloy. Sina Zhao Yufei at Beimoy ay nagpalitan ng daan-daang mga galaw at sila ay natigilan. Napilitan si Beimoy na dumpense sa halos lahat ng oras, ngunit dahil ang kanyang forte ay depensa pa rin,
hindi siya natalo. Natapos ang dalawa bilang isang tabla pagkatapos ng 100 galaw. Tila may naramdaman si Zhao Fang, ang pamana na natanggap ni Zhao Yufei ay dapat na isang uri ng pagsuporta. Kasabay nito, naramdaman niya na ang bloodline na mayroon si Zhao Yufei ay hindi rin normal o kung hindi, paano magiging dalisay at transparent ang kanyang tunay na puwersa. Higit pa rito, si Zhao Yufei ay puno pa rin ng enerhiya at ito ay pagkatapos ng dalawang labanan. Bahagyang nalungkot si Zhao Yufei, gusto niyang hamanin si Zhao Fang o Yang Gan pagkatapos, ngunit napagtanto niyang nakalaban na niya ang dalawang magkasunod na laban.